Yes, mga igalamay, nga hapon ka natong tanan, welcome din sa itong panag-uban, din sa itong tulumanong, tambayan sa Radyo Pilipinas, no? Ayan, yan ang no? Aron hisgutan, no? Ang ato ang mga kuano, mga hisgutanan, no? Mga hisgutan, istoryahan ng mga hisgutanan din sa ito ang palibot, no? Especially karon, no? Karon mga igalamay, medyo busy na kaayo, no? And sugod ay Merkoles, no? Sarado na ang San Pedro area, no? Di magsugod sa may simbahan mismo, San Pedro Cathedral, hanto na dito sa may kuano sa may katong Inigo Street, no? Or atong mas nailhan na to nga anda. Sarado na siya dapat dira. So putangin lang ninyo gamay pasensya, no, ang inyong pag-commute din, no. Anyways, mga igal, no, since ko naman karon no kagahap itong naging adlaw the other day atong gisgutan, no, kung sa itong mga security karon sa tuang measures na ginapahamtang sa tuang police regional sa tuang Davao City Police Office, no, ang security cluster nato mga katambayan, no, with regard sa kaning umaabot na Kadayawan Festival. Pero karon mga katambayan, no, ano na po sila ikuan karon, no, kay kagahapon, no, natistingan ning ginatawag nga 3-minute, no, kato sa ganito, Martes, no, na sulayan tong 3-minute response rule sa ato ang kapulisan, no, gusto i-implement ni kuan, no, ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, no, kung unsa ba tong kuan, no, unsa ba tong gusto nilang ma-implement, no? Dapat 3 pa sa naitawag 3 minutes ang dapat dalang kay 3 minutes para respondihan ang maong tawag, no, og moto, no, na kwanto, no, na nadakpan ang tulo ka sa mga suspetsado, no, nga nanunggab og usa ka individual, no, 20 anyos to kung nabantay akong pagkabalo, no. So dito dapit sa may City High, dapit tong dito to nahitabo ang krimen, no. Pero anyways, alang sa aron masayra nato, no, kung unsa ni siya, no, or paunsa ba nahimo to kaga atong Martes, mga katambayan, atong paminaw, no, ang pahayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Tuazon, mga igala, no, with regards sa aning nahitabo or tong pagkamalampuson sa 3-minute response. So, paminaw na to. Yes, ma'am, ang Davao City Police Office, ma'am, no, kanunay yun andam na muhatag services sa katawan, and then especially from our acting city director, ma'am, Police Colonel Hansel M. Marantan, committed din sa paghatag yun kanunay, no, para sa pagprotekta sa mga tao din sa Davao City. And then gahapon, ma'am, natay stabbing incident yung hitabo sa area sa San Pedro, ma'am, no. And then nagpasalamat nga within less than 2 minutes na responduhan, ma'am, no, and then nandakop na ito ang tulo sa suspects. And then karon, ma'am, ang ang San Pedro Police Station is nag-andam na para sa kasong i-file nato against sa ning tulo ka suspects, ma'am. Ang biktima nato is stable na sa SPMC karon. Nagpasalamat ta, ma'am, no. And then ato lang giawhag yun ang tanan, ma'am, nga magahimog sa laod, ma'am, ang Davao City Police Office libunan sa kanunay nga pag-iya sa ato ang acting city director. Ang 3 minutes response time nga programa sa atong regional director ng Police Brigadier General Nicolas D. Torre III, ang andam ang Davao City Police Office, o kagahapon nakita nato, ma'am, no, nga effective siya sa paghatag ka ng pagprotekta, ma'am, no, sa mga programa sa gihatag sa atong regional director. And then sa mga sumusunod, ma'am, no, sa mga mangayo og tabang sa ato ang Davao City Police Office personnel, paningkamutan namo nga makuha gihapon nato ang less than 3 minutes nga pag-responde. Okay, may 3-minute man o wala, Davao City Police Office is really there. Yes, ma'am, ang Davao City Police Office, ma'am, nakita man nato sa mga accomplishment, ma'am, mga seryoso yun ni, especially sa ato ang kampanya against illegal drugs, dili lang sa illegal drugs, no, all forms of criminality na ng Davao City Police Offices na ay mga programa, ma'am, yung ganangkot sa tabang o kanang suporta sa mga tao, especially sa atong local government unit, ma'am. So nagpasalamat ngayon sa panangtabang, ma'am, from the community, local government unit, o sa mga naghatag sa mga reports po, ma'am, para makahatag yung accomplishment
dili lang sa atong Police Regional Office 11 kundi sa katawhan diri sa atong siyudad sa Davao. So mo to mga katambayan no, ang pahayag ni ni Captain Hazel Tuazo no. Pero actually dugay na magit kay na ng sa ko ha. Murag normal na sa Davao City Police Office ng mga ingon ana nga mga butag yun mga katambayan no. Pero siguro no, added na lang siguro nga kay total in place naman ang ato ang unsa ni in place na nga to ang security protocol din sa to sa Davao City. So gamayng siguro adjustment lang. Pero kanang alim gini. Pag naitawag, naman dyan ay responde gyud no. Importante diha no, mo tawag mo. No, dili kay agi pa social media. Mo man isa sa mga kasagaran ng mga problema atong iagi kay i-post na lang. Pero di ba ito mabasol pa lang ubal kay sama sa ilahang na experience mga katambayan no. Nga wala sila tagdas pulis or they never do nagatagad ang pulis. Iyon po sa to ka pulisan, wala na siya nahitabo o wala lagi report nga nadawat. So mao na nakaron mga igala ang medyo kwanta nata sa tunga paunsa na no. Anyways mga katambayan no, naay good news sa tuwa nga to ang Davao Light and Power Company mga igala no, o Davao Light and Power Company Incorporated regarding sa singil sa to ang singil sa to ang kuryente no, for I think for August no. Sumala pa dunay pag-ubos sa maong pag-ubos sa maong singil karong panahon na no. So tumiagi grabe kay ang pagtaas karon napoy ang pag-ubos sa maong singil aron nga masabtan na to og masayran mga igala no kung pila ang pila ang reduction ang mamahimong reduction ari sa to ang electricity bill mga igala no ato ang paminaw no ang reputation enhancement manager sa Davao Light and Power Company Incorporated nga si Sir Fermin Edelion. Ato ang paminawan kanang statement for the kaning ato ang ning sakabaw ni naog. So the overall residential rate of Davao Light decreased no from 10.90 last month per kilowatt hour to 10.63 per kilowatt hour this August 2024. So meaning to say niubos ni siya by 27 centavos. Kung nagnaa kay kanang ang imuhang kanang consumption na sa 200 kilowatt hour, so naa kay ma-save na around 54 pesos atong ma-save na to. This is attributed to the increase of electricity production from hydropower plants due to the favorable weather conditions from which our office no kung usa sa mga ginakuhaan namo og kanang supply, medyo mas barato magud mga hydro plants nato karon. Also medyo ni barato pud ang kanang WESM or wholesale electricity spot market no, na ilahang pagbaligya sa kuryente na sa merkado. So, and the rate also includes the third of 4 installment from the staggered May 2024 billing from the wholesale electricity spot market as directed by ERC under case number 2024-017MC. If you could remember, 2 months ago, nag-mention ta na naay staggered payment sa May billing sa WESM na to. So ikaupat na ni appeal na siya dito. So dili kay siya nakahatag og impact pod in short katong third installment sa tuang katong di mandate or di direct sa tuwa sa ERC na dili kasahon ang pagbayad adtong May nato na consumption or napalit na kuryente sa WESM. So furthermore, kami sa Davao Light would like to encourage now mas maayo gyud na i-manage nato atong consumption wisely. Kay would like to reiterate lang ang market prices manggod sa kuryente medyo volatile manggod or volatile, thus changes sa mga rate nato expected every month. So dagasaka na og maguna siya ang ato ang mga presyo sa kuryente, especially pagpalit nimo no katong ginatawag nato na generation component sa ato ang bill sa atong kuryente. Lastly siguro ma'am, pasalamat lang ko sa kong katupad ma'am kay nako ni sila tabang sa mua yesterday no kay naamang good me kanang naigatod sa mua sa Philippine Navy na usa ka pawikan gihatod dito sa gikan sa Samal from DNR. Nag-request ang DNR na ang Philippine Navy ihatod sa Trinity Park sa
Buddhist Lineage Park tong pawikan na to. And dili man good dako man good na kanang speedboat ang gigamit sa Philippine Navy, so nag-request mi sa Philippine Coast Guard na naka-assign sa Punta Dumalag, natabangan mi. So nasa sila katong floating asset na gamay na nagkuha pod sa pawikan. So salamat kay sir no sa pagtabang niya sa mua pod. I say Hawksbill Sea Turtle na medyo na ay problema. So kato lang again no, it's a good news sa tanan. Balik ko sa katong residential sa to ang rate nigubos ta by 0.27 centavos. So, mo to mga higala lang, pila to? 3 day. But pila to kuan mga katambayan na pila to kuan basta mo na tong ikon. Mo to giingon ni Sir Fermin na nakalimot ko kung pila to kay magwala pa na send sa akong email. Pero na mo to yung giingon no, na ipagubos kitungod. Di barato ang nanaghan na, ang okay na, nibalik na sa normal ang ato ang mga hydropower plants. No, karon nga nagsige nag-ulan, tapos di barato na pud ang presyo sa wholesale electricity spot market kon WESM, no, niubos na ang presyo po dito noon, nibalik na sa normal kay medyo kuan naman mo lagi pagbalik sa to ang kuan, pagbalik sa to ang pagbalik sa normal sa to ang mga hydropower plants. Okay, syempre nag-ulan, sanay mga tubig dito, so mo na ang dahilan nganong ni baba ang ato muubos ang singil sa ato ang kuryente karong bulan sa Agos. Anyways, mga tambayan, balik ito man lang sa mga importante pa inumdum ning ato si Bianan. Yes, mga higala, balik kita din sa itong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, no. Anyways, mga katambayan, no, natay asa na itong gisgutan na itong Martes mga higala with regards sa kining kuan no, peace and security din sa to sa Davao, not just in Davao region but the whole eastern Mindanao no, ay tungod kabalo naman ta nga medyo peaceful na ang ato ang lugar din mga katambayan no. Medyo wala na kay kanang mga guerrilla fronts, actually nanay mga na-dismantle no, ang ginagukod na lang gid karon mga higala sa to ang Armed Forces of the Philippines no, ay kanina lang yung mga kuno mga remnants nga nagatago-tago no, mo na lang gid na ang ginapangita na lang gid sa to ang kasundaluhan no. So ato niadtong kuno natay mga gamayng mga discussions with regards aning peace and security din no, kay naiuban din nga medyo nabalaka na sila kay nabalaka na sila kay tawagan nila balaka na sila kay tungod basig mawala ng sundalo kay wala naman mga guerrilla fronts dismantle naman, especially sa Davao region nga na-declare na Tibok Davao region nga insurgency free. Anyways mga katambayan no, alang sa maong diskusyon no, paminaw na to ang nahimong tubag no sa to ang mga kuno sakop sa to ang kuno Armed Forces of the Philippines mga higala no. Unang-una na dihan no, si kuan ang commander sa Eastern Mindanao Command nga si Lieutenant General Luis Rex Bergante no. Tapos si kaduha dira mga higala ang kuan ato ang commander sa 10th Infantry Division na si Major General Alan Hambala. Ikatulad dira mga higala si Brigadier General Frederick Cutler no, ato ang wing commander or sa ato ang Tactical Wing Operations Eastern Mindanao sa Philippine Air Force, o ang ikatulo ang ang commander sa Naval Naval Force Eastern Mindanao no sa Philippine Navy nga si Commodore Alphonse Pin Tumanda Jr. Anyways, may higala paminaw nato ning video. Actually, we cannot be everywhere. Ang chinek lang talaga namin, ang threat talaga yung armed group. So what we do is establish territorial defense systems, empowering those communities. Matibay naman yung defense ng community ng ating mga IPs. And makakapunta naman talaga tayo makaka-assist naman talaga tayo in case na meron silang nakitang mga threat na parating. Ganun po, ma'am. So, you mean, sir, yung deployment ng troops, binawasan na po doon sa mga dating may mga insurgents? Actually, hindi naman nangyari nito actually, meron tayong tinatawag na 80 days, no?
So we just actually kailangan natin i-intensify, no, para maabot nila yung sinasabi natin, ma-insulate sila for further yung recovery efforts ng kalaban. But still, hindi naman talaga pinupuno totally yung sundalo natin. They're still there hanggang hindi talaga totally ma-insulate yung isang lugar na hindi na mabalikan ng kalaban. Sabi ko nga, tuloy-tuloy pa rin yung sinasabi namin visibility patrols. Pumupunta pa rin yung tropa natin sa mga lugar na naaabot natin during operations. They have to stay there for 3 to 5 days, legit, para makita lang ng tao na visible tayo. Nandun na tayo palagi. Tinutulungan pa rin natin. Hindi naman tayo totally nawawala dun sa area. Dahil may mga areas tayo, may mga focus areas tayo na target pa rin na recovery nila. At yun hindi natin iniwan for now. So hanggang hindi totally na kaya na isang lugar na depensahan ng kanilang komunidad against yung further ng recruitment, recovery efforts ng kalaban. Nandun pa rin tayo. Ma'am, nagtitaper off naman talaga yung presence ng military. One example is merong encounter sa Bohol last February where parang 5 yung namatay doon na mga insurgents. And one even, lawyer a female lawyer ang namatay doon. Can you just imagine, Bohol is, ang nag-hold din sa Bohol is just one company of special force. Yun lang yung nag-maintain doon. That's like 100 people for the whole province. And pag maganda yung setup nung territorial defense system, pag may mga pumasok, talaga mati-check siya. And it is already, hindi na halos lahat eh. It's the community yung nagsusumbong eh. Ganun po. Thank you po. Let's hear from Sir Rudolph Malaman ng PIA. Go ahead, sir. To Sir Alphonse Pintumanda. Kung ano ba yung piracy? Kasi I remember many years back, Busaya tried to sa Samal. And at the same time, I remember also yung may Coast Watch Station operational pa ba yun? Mayroon tayong doon, actually doon sa bandang dito sa Gobchens, tapos doon naman sa Baybalot Islands, sa Maasim, Kiamba, mayroon tayo doon littoral monitoring stations, yan yung may mga radars tayo. Kasi kaya lahat ng mga dumadaan diyan na barko ay monitor natin, sir. Monitor natin yon. At yan yung actually yan yung first line. Sila talaga yung araw-araw namin minomonitor kung ano yung mga barkong dumadaan doon. Mga barkong dumadaan doon. Aside from yung mga vessels natin na naka-station dito sa loob, ay naka-station sa Davao Gulf, at saka mayroon din nandoon nagpapatrol sa area. So yung as to the example yung Samal Islands, sinabi mo na way back noon mga piracy o kung mayroong mga kidnappings dito. Meron tayo dito sa Davao per se, sa Davao Gulf, meron tayong nandito yung nandito yung quick reaction team natin, nandito yung latest na latest na barko. Nandito siya. Siya yung talagang main force dito sa protection. Aside from mayroon tayong mga regional inflatable boats, ito yung mga mabibilis rin, 40 nautical miles na takbo dito. Sila rin naman yung umiikot dito sa Davao Gulf natin. Sila yung umiikot sa Davao Gulf natin in such a way na lalo na ngayon Kadayawan ngayon, the Eastern Mindanao Command ay talagang naka full alert kami sa mga activities dito. So yan yun kaya mayroong isang incident nga last 2 weeks ago. May reported na piracy doon sa Zamboanga. Tapos papunta daw dito yung barko. Papunta dito inano ng Zamboanga sa amin, binato ng Zamboanga. So nakita kaagad yun dito pa lang sa may Kiamba pa lang. Nakita na kaagad natin yung barko na yun. So na-monitor na kaagad natin. So dahil yun doon sa littoral monitoring station natin, yung mga Coast Watch stations natin, kasi nakikita kaagad natin doon, which is yun kaagad, nasalubong kaagad ng barko natin, at nakita nga natin doon na hindi na pala false alarm rin pala yun. Hindi pala na hindi pala piracy yun. Hindi lang nagre-report yun, nagpapatay lang ng telepono yung kapitan.
But ganun pa man, ay kung may dumarating dito sa atin, ay kaya kagad natin silang ma-monitor, kaya kagad natin silang ma-intercept. Yun lang yun, sir. Sabi nga 5 yung ating patrol craft and yung isa yung malaking kuan. With the modernization kasi magbili tayo ng OPV and other kuan, may dagdag ba tayo na modern expected? Marami pa sir yun, offshore patrol vessel, meron tayo doon, may mga corvettes tayo. Yan yung mga looking forward yung mga sa modern part of the modernization ng Navy capability upgrade program natin na mga darating pa yan sir, mga nata 2026, 2028, 2030. But ang maganda doon, kahit pa paano ay mayroon tayong capability upgrade program na kung saan makakatulong, lalong-lalo na doon sa external defense operations natin, doon sa mga borders natin. Yeah. To Air Force, yung sir was speaking about capability upgrade. Di ba nag-order tayo maraming Black Hawks and may mga MRF pa and do we expect these assets na mapunta sa TOW na? In terms of TDO naman, in support to sa function ni Commodore Tumanda, we've been doing that with our different assets. Actually, right now, this morning, actually, one of our ATAC helicopter took off and conducted maritime patrol in the littoral areas, especially in the inner seas of Misamis. Ang isang target din na kasi natin dyan is to support yung sa trabaho ng INFEM is yung sa may Surigao Strait. Kasi normally kasi yun kasi dinadaan talaga ng mga barko. And of course, again, all informations and will be coming from INFEM to do that. Especially that namomonitor nila yan with LMS. So, we did that support with that. In terms of Black Hawk naman, pag available yung Black Hawk natin, we also do that. Especially dito sa may Davao area, Eastern Seaboard, we also conducted that maritime patrol. Of course, it depends on the distances. Sabi ko nga kanina, na pag medyo mahaba na, within the 200 na sinasabi kanina ni Commodore Tumanda, ay nakukoveran ng kanyang assets. Dito naman sa inner side, to help them out kasi malapa din yung lugar, at least natutulungan namin sila dito sa pag-monitor. And whatever we observe during the patrol, we report it to the task force Seahawk, headed by Commodore Tumanda, for them to do the assessment and to make appropriate action for that. So we always keep on supporting that. In terms of long-range patrol in the modernization, of course, meron tayong incoming din. The same years na sinasabi ni Commodore Tumanda, parating pa mga ngayon, to do the long-range patrol. However, with the support of our headquarters, we can do that also. It depends on the mission given by Unified Command. Last question from Ms. Grace Saron, Mindanao Times. Good morning to Lieutenant General Bergante, sir. Just for general knowledge lang din po, sir, without pointing to a particular issue. Under what circumstances would the AFP intervene in a police operation? Usually, pag they will ask our support and with the guidance of our headquarters. Both in the police and in the civilian. Yes. Okay. Additional, sir, how does the AFP also balance its mandate to peace and order with the need to respect the jurisdiction of other civilian law enforcement agencies? Okay, with the questions. How does the AFP balance its mandate to peace and order with the need to respect the jurisdiction of other law enforcement agencies? Usually, the lines are very clear naman sa law enforcement and our mandate. Doon talaga kami international operations na talaga yung ipinasa sa amin So very clear naman yung line. So mga to mga igala ang nahimong diskusyon sa to ang mga kasundaluhan silang Lieutenant General Luis Rex Bergante, Major General Alan Hambala, ato ang sa Philippine Air Force na si Brigadier General Frederick Cutler o si Commodore Alphonse Pin Tumanda sa ato ang Philippine Navy hopefully magpabili ng ato ang ka-peaceful in terms of kaning insurgency
alang krimen mga igala, medyo normal man ginang nay krimen gyud nga mahitabo gyud na, especially in a progressive kundi siya progressive kanang progressing na country, no? Kung asa tong kuan bagang duot sa tao na gini krimen gyud nga mahitabo gyud diha, gyud, no? So pero wala na akong gina-justify ha, pero mo gina ang reality pod sa to ang kuan. Anyways, mga katambayan, hantod sunod po nila sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Ako si Armando Finiquito. Daghang salamat ug mayong adlaw, mabuhay ang bagong Pilipinas.